Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, tumistigo na. Nako, grabe to, taberna kinanta na lahat. Ayan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po at eto na nga, simulan na po natin to. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Anthony Taberna, alias Katunying, doon sa biglang pagsibak kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bilib din ako, saludo ako dito kay Katunying dahil may prinsipyo. Kahit makamarcos ito, kung hindi maganda ang ginagawa ng Marcos administration, nagsasalita siya. So, ito ngayon, biglang tinanggal ang Senate President. Naupo ang bagong Senate President. Tinanggal din ang Blue Ribbon Committee. Sabi niya, hindi na maganda niyan, ginagawa niyo. Pakinggan natin si Katunying. Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Yes. Pagkatapos na kumenta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigyan balik Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics, no? Yes. May nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Oo. Yes. Ribbon Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumenta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mo papalitan yung Marcoleta. Then mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy at pakinggan at panoorin ang video ito. Nako, ito mga kababayan, i-share ko lang muna sa inyo. Ito pong balita. Ayan mga kababayan, kasi po itong South Korea, nako, ito pinabulaanan po ng Department of Finance. Yung kanilang yung pag-atras ng Korea, South Korea. Sabi po kasi ng South Korea mga kababayan, there is significant meaning in preventing the unnecessary waste of 700 billion Korean won in taxpayers' money. Buti pa sila, no? Buti pa sila nagki-care about sa taxpayers' money, no? And preemptively blocking risks that could lead to poor management and corruption. Yan ayon po yan kay President Lee Jae-myung ng South Korea. Sabi naman po dito ng Department of Finance mga kababayan, the Department of Finance categorically clarifies that no such loan exists. Hindi na itutuloy yung loan. No, hindi na po itutuloy yung loan kasi nakikita po ng South Korea na corrupt ang mga politiko sa Pilipinas. Sabi po ng ating mga kababayan sa post na ito, ang komento po nila, good choice, eradicate corruption first before partnering with the other countries. Totoo nga mga kababayan. Good job South Korea. No loan exists kasi hindi pinautang. Tama lang naman, di ba? Mapupunta lang yan sa bulsa ng mga House of Crooks at Senate. Dapat kayong mga kayo, sa bagay hindi tayo marunong mag-Korean Kung marunong lang tayo mag-Korean mga kababayan, kakausapin po natin silang wag na kahit kailan. Di ba? Anyway,
Sabi dito, kaya pala wala na daw budget ang flood control sa 2026. Hindi pala pinautang, buti naman, nakakahiya. Bukod tanging presidenteng ayaw pautangin ng lahat. Naku po. Ito, nag-umpisa na sa South Korea. Hindi po natin alam, baka yung ibang mga inuutangan nila ay baka hindi na rin magpautang, mga kababayan. Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Para sa akin, mas mabuti yun, di ba? Kasi makakatipid po ang Pilipinas. Sariling tax na lang natin ang gamitin natin. Kung hindi kaya ay magtipid, no? Wag garbo-garbo tapos yung susunod na administrasyon yung problema. Ito pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., no? Bago po natin balikan yung video, ito mga kababayan, nako, ang bilis-bilis. 27.3 billion budget ng Office of the President, lusot agad sa Senate panel. Ayan. Sinong hindi lulusot? Ibiruin mo yung Senate pro tempore si Lacson. Sino bang finance ngayon? I think nandun din sa kanila no? Tapos ang Senate President nagkakapalit lang si Soto na. Talagang lusot yan agad mga kaubayan. Di ba? Ay nako, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At sabi po natin mga kaubayan, base po sa balitang ito, nako, BBM resign daw no? Panay approve ka sa di tamang pagwaldas, tas ipapautang mo sa ibang bansa. Oh, come on, Mr. President. Ipapangutang. Hindi yan nga Buti na lang at hindi na pinautang ni ng South Korea. Okay. Ito last po natin pag-uusapan. Ako, ito ang matindi mga karibin natin. Flood control projects ng Duterte admin posibleng silipin ng independent body. Ayon po yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi po dito sa balita mula po sa Abante News Online 1 hour ago. Sabi po, alam mo, mahirap natin sabihin na will not include etc. You know, this is national concern. National concern agad sa kanila kasi sila ay nako. Nadadawit kayo So anything goes. Kung mayroong magsa-surface na issue, maybe that commission may address that, but we all have to look that fact-finding that is yet to happen. So we do not first close anything. Yan mga kabayan. Open sila sa lahat ng issue na bubulaga mga kabayan magsusurface, lilitaw. Talagang lilitaw yan. Alam nyo, lilitaw at lilitaw pong pangalang Duterte dyan Siyempre. Sila pong nag-iimbestiga. Isipin nyo. Sila pong nag-iimbestiga. I mean, sila pong nagtalaga ng mga mag-iimbestiga dyan. Dyan sa independent commission na yan. Well, anyway mga kababayan, inaasahan din naman natin yan. At malamang sa malamang sa katapos-tapusan ng investigasyon ng flood control projects na ito or flood control anomalies, si Pangulong Duterte na naman ang inyong sisisihin. Anyway, sabi nga ng mga nakaraang vlog, no, yung mga nagko-comment, pati kayo sa Rizal, Bonifacio at kay Lapu-Lapu, isisi nyo na po kay Pangulong Duterte. Nako. Ito mga kababayan, balikan na po natin si Kato Nying. Ito na po. Parang medyo hindi maganda ang office. May nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano masasabi nyo? Diba, tama si Kato Nying. Dito kasi, kalaban natin ng korupsyon, dapat kalimutan na natin ang color sa politika, dilawan, pinklawan, pulahan, green, wala na yan. Pero mahirap siguro yan, as General Macanas, no? Mahirap po yan na sinasabing wala na yan kasi sila naman ang nagsisimula ng lahat no? Well, anyway, ito mga kabayan, i-share ko lang po sa inyo itong sigarin
Ito pong si Garin, mga kabayan, nasa harapan niya na po yung problema, hindi niya pa nakikita. Ito mga karibin natin, basahin ko po itong post no, ng Abante TNT. Sabi po dito, paglobo ng kita ng Diskaya Companies noong Duterte admin na puna ni Garin. Aba, biruin mo Garin, napakasibag mo naman magbasa. Or sadyang talagang sinasadya mo na yung past administration naman yung tumbukin ninyo. Diba? Nandyan na yung problema. Napunta pa sa Duterte si Garin, mga karibin natin. Napuna ni House Deputy Speaker na Iloilo Representative Janet Garina ang paglobo ng kita ng mga kumpanya ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na mula sa Bokya noong 2016 ay lumobo ng bilyon-bilyon noong panahon ni Pangulong Duterte administration. Ito lang ang masasabi ko kay Garin, no? For example, sabihin na natin lumobo po yung kanilang kita. Lumobo rin naman yung mga project ng pangapanahon yon. Di ba? Kaliwat ka ng project po at walang anomalya kang maririnig. Di ba? What are you trying to point out, Garin? No? Mayroong anomalya sa panahon ni former President Duterte? No? Dahil ikaw naman ang nag-aakusa, yung burden of ang tawag diyan, burden of proof, no? Ay nasa iyo. Ikaw ang magpatunay, Garin, na talagang may anomalya sa panahon po ni former President Duterte. Wag mo nang ilihis yung mga Diskaya kasi yung mga Diskaya, they are really concerned about this administration, no? Kasi ngayon rin naman sila inakasuhan at ngayon rin naman sila nabisto, di ba? Wag ka nang lumayo, Garin. Ako naman, napaghahalataan tuloy kayong lahat diyan Magkaisa na tayo. So ito, Katunying, Marcos loyalty. Marcoleta identified sa mga Duterte. Ngayon tinututulan niya. Kaya lang, tama yung sabi niya na kanya lang yun. Kahit ako, akin lang yun. Wala tayo kasing magaway. Ganyan ang sa politika natin na ang hindi ba naisip nila ang kapakanan ng taong bayan? More on their political interest ang nauna. Ang ganda na yung buwelo. How do I describe it, buwelo? Laro ng softball, baseball. Momentum. Naka-first base ka na. Second base, so malapit. Nasa momentum na po si Senator Rodante Marcoleta sa investigasyon po ng flood control anomalies. Tapos bigla-bigla na lang, ops, teka lang, reshuffle muna, reshuffle. Biruin mo lahat po ng mga alyansa, sila po ngayon ang nangunguna. Sila po ang nangunguna. Lacson, di ba? Soto, mga alyansa yan. Kaya ano pa po ang hindi pa ba ito klaro, no? Talagang maybe sinadya po nila ito para mapabilis at maybe mapagtakpan or something. Tingnan natin kung anong gagawin nila, mga kababayan. Senator Lacson. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, tingin ko sa kanya makataong bayan. Example na lang, nung nagbisita si Pangulong Marcos Jr. sa US, yung negotiation sa tarifa natin, na naka-discount siya ng 1%, tapos tinawag siya ni President Trump na tough negotiator. Tapos sabi niyang Pangulo na significant accomplishment daw yung 1% na naibaba. But ito na ito, that's worse insult. Kasi hindi na gusto. That's worse insult. Masama yan. So ano siya talaga? Kung ano ang totoo, nagsasalita siya. So ito ngayon, laban sa korupsyon. Naawa siya sa Pangulo na umiiyak na, maiyak-iyak na sa kanyang podcast interview dahil sa nangyayari sa
grabing korupsyon sa gobyerno. Iyak-iyak na. Kaya in-encourage niyang Pangulo, we have your back, Mr. President. Yes, tayo naman. Basta totohanan, why not? Let's support the President. Basta totohanan. Depende. Baka mamaya fix lang ito para lang hindi magalit ang taong bayan, baka kapartido na lang, tabun-tabunan na lang, sana walang sasantahin. Kaya nga, Pero sa palagay niyo po ba mga kabayan, walang takipan? Ngayon pa nga lang no? Hindi na nila ma-pinpoint, no? Or hindi na nila gustong pangalanan si Speaker Martin Romualdez at ito pong si Saldico, 'di ba, sa kanilang investigasyon. Ngayon pa lang nakikita po natin that there is mayroon pong takipang nangyayari, no? And they don't want to name Romualdez and Saldico dito po sa mga nangyayaring ito. Kaya hindi po talaga maiwasan ng ating mga kabayan na maisip din na baka naglulukuhan lang tayo dito. Baka, di ba? Baka at the end of the day, kung sino pala yung tinutumbok ay hindi matumbok. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.